Alright, eto na. Kamusta kayo dyan, mga kameta? I hope tapos na kayo dun sa mga ibang pinapanood nyo kasi alam ko lahat ng mga kaibigan natin dyan. Si Attorney Libayan, si Christian, alam ko mga 8:30-ish yung mga ano nila, time frame nila. Siyempre tayo naman, simpleng tao lang, ang ayaw natin sabayan yung mga ano yan, mga lodis na yan. Kaya sabi ko, ihabol na lang natin ng 9:30 itong mga discussion natin. Of course, kahapon napansin ko maraming late na humabol sa discussion namin ni Sir Ronald Diamas. Napatagal, almost 3 hours yung discussion namin kahapon. Kaya na-slice po natin yan. Nako, nag-respond ang Philippine Airlines sa pinost ko. Ayan naman tayo eh. Bakit kasi? Ayan. Ayan. Di ba may comment ako dyan kanina, no? Nanalo kasi ng award itong Philippine Airlines as most on-time airline. Tapos may, alam mo naman, sutil tayo. Sabi ko, also most rebook canceled airline. Nag-respond ka agad ng Philippine Airlines. Hello, Richard. We understand the schedule changes can be frustrating and we sincerely apologize. Ayan. We look forward to serving you, Bet. Ayan. Mahirap talaga mag-comment kag. Bilis sumagot ha. Pero by the way, salamat sa Philippine Airlines dun sa binigyan nilang mileage kahit pa paano dun sa mga na-cancel dati. Yun din ang sana gagamitin namin sa mga flights recently tuloy. Pati yung ginamit na mileage dun sa na-cancel pa yung mileage, ay na-cancel pa yung flight na yan. But anyway, kaya napasalita ako. Anyway, mahal natin ng Philippine Airlines dahil atin to. Kaya panindigan na lang natin yan. Okay guys, ito guys, things are getting serious. Things are moving very very fast guys. So after itong matagal na diskusyon dito sa itong I guess na baka si Liamas nandun na sa kabilang ngayon. Parang medyo alam ko na yung algorithm na ngayon eh. Anyway, pag-usapan natin ito guys because now you have no less than the president himself putting essentially the imprimatur, no? The presidential imprimatur dito sa Chacha. At meron na silang time frame, so isabay na daw sa midterm elections next year ang itong charter change. Of course, not charter change yet. It's gonna be a plebiscite, meaning boboto ang mga taong bayan whether pwede tayo magkaroon ng constitutional change. So mukhang yun ang approach nila guys. So things are getting serious na. So mukhang hindi lang ito ay position ng isang faction lang. Hindi lang ito ay hanash lang ng mga iba dyan sa Kongreso or Senado. Mukhang kameta, ito ay talaga may presidential imprimatur na. So let's discuss that. One thing that is very important here is, surprise, surprise, si Digong ngayon ay nag-change tone ulit. Yun ang sinasabi ko parate. Kaya doon ako nag-disagree kay minamahal natin ka-host na si Ronald kasi last year pa niya sinabi na ito na talaga, this is it. Sabi ko hindi ito this is it kasi maglalaro talaga mga Dutertes and Marcoses because both of them are trying to avoid the D-Day situation at si Digong as much as nagwawala siya, minsan nag-adjust din siya, nagta-tactical retreat siya. So nagkaroon ng tactical retreat din si Digong. So ngayon, sabi ni Digong, okay din siya sa etong mga constitutional amendments pero meron siyang caveat, wag sana galawin yung presidential term limits dahil of course iniisip niya yung kalagayan ng kanyang anak, 'di ba? Na seen as one of the front runners. Let's be very clear, hindi na po front runner si Sara. Hindi na siya the front runner. One of the front runner na siya. Because katulad ng sinabi natin, may isang senador diyan na mukhang siya na yung nagna-number 1 ngayon dun sa mga survey agencies. Now, ito yung mga unpublished dahil ito mga commission. So mukhang yung nag-commission parang gets ko sino nag-commission kaya ay i-release to kasi hindi na siya number 1 but mahabang usapan na to. Pero kami naman kasi may access kami sa sa mga even non-commissioned or at least we can confirm the data. So sa pagkaalam natin hindi na front runner. Wait lang, na-distract ako sa Philippine Airlines. Okay, pag-usapan natin 'yan. By the way, guys, pasensya na dun sa audio problems kahapon and all kasi ayan na. Nasaan na yung scotch tape ko na Gumagana naman kanina, check ko yung earphones, gumagana naman yung scotch tape na yan. So baka naman ang problema dito mga guys, baka ang problema yung phone ko. Baka luma na kasi itong phone na ginagamit natin isa. Kasi syempre yung medyo mas maganda natin phone, ginagamit natin dun sa mga iba.
O baka mag-away yung mga platforms natin. So ayan na, baka kailangan natin kumuha ng bagong phone. O baka naman. Malapit pa naman birthday natin. Ayan naman, nagparinig. Hindi, seryoso ha. Hindi guys, pero kung may recommendation kayo, kasi actually may mga, nag-jet lag din yung phone ko. Kasi yung nasa scotch tape ko na earphones, hindi ko alam. Mukhang gumagana naman. Nag-scotch tape ulit ako kanina. Ma, nasan yung na-scotch tape ko kanina? Ma. Ngex, wala naman tao. Wait lang guys ha. Kunin ko yung para makita nyo talagang pinipilit ko to. Ito guys para maniwala kayo sa akin. Sabi ko baka ang problema sa sa mga earphones ko na nadagdag ko yung scotch tape. Kung maalala niyo yung first year natin nag-vlogging, nakikita niyo ito yung scotch tape na nakikita niyo, di ba? Yung mga naalala niyo yung mga first year natin mag-vlog lang, yung panahon na elections. Parating nakaganyan ako, di ba? Tapos nakikita niyo yung mga naka-scotch tape. Tapos lukot-lukot na ganyan. Ayan. Ito nandyan pa rin. So dinagdagan ko pa ng isa pa dito. Tsaka isa pa dito. So kitang-kita talaga yung pagka Ilocano natin. Todo bigay. Never give up. Alright? Never give up. So na-test ko naman. Kumana naman. Nag-test ako. So sabi ko baka dahil luma na itong phone na isang ginagamit natin, baka yun yung dahilan. Kaya actually nagre-research ako baka kasi naiinis ako sa iPhone. Halos walang improvement eh. 'Di ba? Kasi syempre natatry ko yung iPhone every other generation or so, walang improvement. So siguro i-check ko ngayon Samsung na lang. Kung yung mga iba diyan may Samsung diyan, anong suggestion niyo na kahit yung mga last year or something like that na para hindi mahal. Baka mas magandang Samsung kasi ang habol din natin guys, yung selfie camera. So baka yun na lang kunin ko. Kasi yung iPhone halos walang improvement. Yung iPhone 14, 15 halos walang change. 13, 14 konting improvement. Yung 12 para mas maganda pa sa 13. S23, yun siguro. Wag yung latest S24 ba yan? Masyadong mahal. Kahit mag-suggest na lang kayo kasi iniisip ko mas maganda talaga na Samsung na lang kung magsi-selfie videos tayo. Kasi nakita niyo naman luma talaga itong isang phone ko. So it's not worth to buy iPhone na mamahalan ako for what you're getting out of it. For ease na lang. So siguro Samsung na lang. Anyway, kung may suggestions lang kayo, thank you by the way guys yung mga nag-suggestion dun sa professional camera. So salamat naman, nakagamit tayo ng professional camera. But yun nga, ang problema naman sa professional kaya hindi ko magamit yan sa Facebook platforms. So kailangan natin ng phone. Ang suggestion ko siguro Samsung siguro. So kung Honor, yung China. Problema kasi sa China, guys, alam niyo naman yung nature of work natin, di ba? So actually, meron ako isa pang phone na matino. Kaso may TikTok na doon. So no offense sa TikTok. Pero dahil nandun na yung TikTok, di ko na malagay yung mga ibang Facebook or apps ko. So ang tawag dyan guys, hygiene. Digital hygiene. So kung may nalagay na akong mga medyo dodgy na hindi ko na siya magamit doon sa mga sensitive platforms or communications na ginagamit natin. Kasi guys, verified accounts tong mga to. So hindi ito biro. So yun ang problema ko. Kaya yung lumang ginagamit kong backup. Kaya siguro yun ang dahilan. Kasi na-test ko talaga ito guys. Promise. Nilagay ko pa ng scotch tape na isa pa dito. Isa dito. Dapat gumagana So baka yung phone talaga yung problema. Anyways, thank you sa suggestion niya. Siguro S23 or siguro sa magandang Honor. Mas maganda pa nga sa Samsung. Kaso yun nga China No offense. Pero for security reasons, medyo malabo. Maganda siya for video and all. Pero kasi kailangan ko for Facebook and all. Anyway, wag iPhone 15 mga iPhone. Meron na tayo. Ayoko ng iPhone na mahal masyado. Tapos hindi naman ganun kaganda yung camera. Okay. Thanks guys again sa suggestions nyo. Maganda rin yung suggestion nyo guys dun sa professional camera and all. So thank you so much. May mga na-video din ako. Marami akong... So kailangan ko upuan yan. Yung mga videos na nakuha natin sa Tokyo. Videos na nakuha natin sa Washington DC. At God willing dun sa mga susunod natin visit. So I'm just gathering things to put them together. Alright? But from my understanding, mas magandang Samsung sa iPhone, especially sa selfie. Mas magandang Chinese sa lahat, kaso yun nga, hindi ko malagay yung mga, alam nyo na. Okay, alam nyo na yung mga limitations natin mga kameta.
Kaya pag may TikTok or something, burner phone na kaagad yan. Okay. Sorry na ano tayo. I'm just trying to apologize guys dun sa bad audio kahapon kasi nakita ko marami nag-comment na bad audio. So na-hurt ako kasi pinaghirapan natin yan. Kahit sobrang jet lag ako and all, go pa rin ako dun sa discussion namin. Almost 3 hours, di ba? 9 p.m. until 11:13 discussion namin. So napaisip ako, ano pong problema? Baka itong mga earphones ko, baka it's the phone. So let's look at the options. Yun na lang gift ko sa sarili ko. Hindi, masyado mahal. Maghanap na lang tayo ng baka may second hand, no? Oo. Okay, let's get back to discussion, guys. I hope you accept my sincere apologies dun sa bad audio and all of that. Anyways, the good news naman is yung finalized na clear version po. Although hindi yung buong buo, part by part na upload na natin sa YouTube. So 2 of them are already there on YouTube, mga kameta. Of course, yung discussion natin sa whether this is the worst Senate ever. At of course, ang sagot is no, in a sense that things can get worse. And then yung pangalawa is Spirit of EDSA. Mahabang usapan yan. Almost 1 hour kami nag-usap yan because we talk about Brazil, etc. Now, let's go back to the Philippines. But before I go, guys, before tayo pupunta dito sa diskusyon ng Chacha and all, can someone just explain to me ano ba ang nangyayari dito? Honestly. So, eto guys, remember nag-discuss kami ng episode ni si Ronald Llamas na nandun na sa kabilang channel ngayon. Hindi, ito guys, diba? Diniscuss natin itong EDSA, Spirit of EDSA, and itong problema kung saan sa ating palagay, ang mga Duterte po ay ina-appropriate po nila yung EDSA for their own political ends. So nakita natin na si Digong openly discussed the possibility of people power against Marcos dun sa isa sa mga threats niya nung nag-speech sila sa Davao last January. And then more recently nakita natin na pumuposition ng mga Duterte, including the current Vice President dito sa issue ng EDSA. So there was an initial statement that came out kung saan sinabi ni Sara Duterte na something like, EDSA is about the usual stuff, di ba? It's about people power, people fighting for their rights, ganyan. And then biglang na-delete yan. So, napaisip ang tao, ito yung nakikita ko. So, it's anniversary message. Ito nakita kong version. On this day, we commemorate the brave souls who stood united on the streets of EDSA, fighting for democracy and freedom. Their courage and determination paved the way for a better Philippines, and their sacrifices and will never be forgotten. And we celebrate this momentous occasion. Let us remember the lesson of EDSA, the power of unity, ayan naman unity, the strength of the Philippine spirit. Okay, but ito yung importante, and the importance of standing up for what is right. So let us continue to build a nation where justice, peace, and prosperity, blah, 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 blah. So I think that was the part na na medyo tricky, yung and the importance of standing up for what is right. So may pagka-challenging ang dating niya. And the next thing you know, natanggal itong mensahe na to base sa mga reports na nakita natin. So nag-release ng clarificatory statement itong vice-presidente natin or opisina niya. So basahin niyo yan kasi to be honest, parang I don't know how to say it. Parang, this is anything but clarificatory, di ba? Yun ang inaisip ko eh. Ito so ito yung sinabi niya. What I said in 2017, parang ang tagal na yan. What I said in 2017 regarding the February 25 EDSA anniversary has never changed. My position remains the same. So, kailangan pa natin i-Google? Or kailangan pa tayo pumunta sa ngayon naman bad yung audio naman sa YouTube. Ayan, ano ba naman to? Test nga natin ito. Nasasabotahe talaga yata tayo. Di naman. Okay naman yung response ng iba dito. Mas clear ba? Ito, scotch tape. Itong scotch tape na to. Ito, I did not ito. So, ang weird, mag-release ka ng statement tapos parang essentially sinasabi mo, refer to my 2017 statement. Parang, i-google pa namin yan. Ano to? Parang academic references, if footnote mo pa yan. I did not intend to issue a statement this year. So, ano yun? Napilitan ka? As I did not the previous year.
Ang gulo, di ba? Because of this, ayan, pumangit daw. Kaya nga, nagtrabaho. Okay na yan. Because of this, I removed the EDSA anniversary post from my social media page. I hope this will put the matter to rest. Ang labo, di ba? Yung parang sinabi na, paalam na lang kayo dyan, hanapin nyo lang yung sinabi ko noong 2017. Alright? Hanapin, nanggugulo ka kasi, Noemi eh. Okay naman yung audio eh. Ikaw lang nagreklamo, yan na tuloy. Alam mo, minsan bago kayo magreklamo, sigurado niyo, hindi sa inyo yung problema, okay? Wag niyo ako i-gaslight. Okay naman daw yung pumangit lalo daw yung ginamit ko itong scotch tape na earphones. Anyways, guys, ito, I did not intend to issue it. I did not intend to issue statement. So, bakit ka ba nag-issue ng statement ngayon? Tapos, in-emphasize pa niya na hindi rin siya nag-issue ng statement last year. I mean, what's going on here? Because of this, I removed the EDSA anniversary post from... I don't know, guys. Something's going on. Ang labo ng communications ngayon, no? I cannot even call this passive aggressive. Definitely it's not clarificatory statement dahil ang labo, parang mas malabo pa ito. Now, let me be absolutely clear. I appreciate how the Vice President is, constantly tries to pay due respect dun sa ating mga Moro brothers and sisters by using certain terms of greetings and all of that. I think that's a very good thing. I always appreciate them with them. At the same time, I hope this is not a way to kind of say na, like to go the regional, approach. Kasi after all, she's the Vice President of all Filipinos, diba? And at the very least also, we want a certain degree of clarity of purpose. Masyadong malabo ito eh. Parang all over the place to eh. Parang what I said in 2017, like as if fina-follow natin every statement na sinasabi nyo since ever. Like 2017. Honestly, sino sa mga I just want to be nice. Tapos sasabihin, I did not intend to issue a statement. So ano, napilitan ka? And then, I did not last year. So, ni-remove ko yung this year. Tapos, anyway, good luck na lang sa atin, honestly. Good luck talaga sa atin. Good luck talaga sa atin. Kasi, kaya ako na lang ako ng vlogs ni Madam eh. Yung mga vlogs niya sa kitchen daw, yung mga ganun. Ito guys, may nag-send sa atin. Kaya mahal na mahal ko kayo eh. Yung mga makulit din kayo. Mag-send kayo ng kung ano. Mag-send kayo yung mga interesting stuff. Ito guys, saan yan? Ito. Hindi ko na lang sabing sino nag-send. Baka. Gusto ko lang i-share sa inyo ang aming kusina. Ayan. Ito. Ayan. Mga kusina vlogs. Yan na lang mga pinapanood ko ngayon kay Madam. Ganyan na lang kasi hindi ko mag-gets yung mga ano niya eh. Tulungan mo ang LV na Trapudzay. Ayan, yung mga ganun na lang. Gusto ko lang i-share sa inyo ang aming kusina. Hi! Yan, ganun na lang ako guys. Next time, di na tayo. Ayan na. Hi! Hi! Hindi lang isa Jai. So, wala. Mga ganun na lang pa pinapanood ko ngayon kay Madam. Baka may mas clarity pa dyan. Okay. Ito guys, of course, I know objectively bentang-benta ito sa marami sa ating mga kababayan. But obviously, as you know, we don't do analysis based on popularity. Diba? Kasi kung ganun ang basihan, edi pag-usapan na lang natin si, Willie Revillame na lang, everyday na lang, mag-Willie na lang tayo, or I don't know. O mag-Robin Hood na lang tayo, diba? But, yun nga, at least may may details and clarity yung mga ganyan vlogs ni Madam kaysa itong mga supposedly clarificatory statement. But, balikan natin yung original, no? Yung OG, which is yung tatay. Literally yung tatay. Balikan natin to si tatay. Si tatay, as usual, may change of heart na naman yata. Or